Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Nako, itong nangyayaring insidente sa Davao sa isang bar kung saan sangkot si Pulong Duterte sa pananakit sa isang bugaw ay sinabi ng bugaw sa isang interview na narito ngayon, klarong-klaro ang muka ng bugaw sa video, ay nabanggit niya na si Pulong at si Charlie Tan ay magkasama na humihingi sa kanya o minsan humingi sa kanya ng mga chika babes o mga babae. Kaya dito sa isang piece of puzzle ay nabuo ang isang picture. Ang isang larawan ay nabuo na ngayon sa tagpi-tagping mga piraso ng puzzles na ating nabalitaan, at ito ay hatid sa atin ni Senador Trillanes. Muling bumanat nang mapanood ang video ng isang bugaw na sinaktan ni Pulong sa Davao City. Narito ang ulat courtesy ng Sa Iyong Araw. Charlie Tan ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao Hindi ko City malunok na na bago pinoproteksyonan kasama ni ni Rodrigo Trillanes. Duterte. Umalinasaw na tungkol kay Pulong at Charlie Tan. Halika at ito pag-usapan, mga kaibigan. Noong isang araw, pumutok sa social media ang isang viral video na kung saan nakuha ng CCTV camera ang pagbubugbog ni Pulong Duterte. Hindi ko malunok ang bagong pasabog ni Trillanes tungkol kina Pulong at Charlie Tan na lalong nagpainit sa Davao Group issue. Noong isang araw, Makikita pumutok sa social ang media bagong ang video isang ni viral Trillanes na binabanggit niya ang mga ginawa ni Charlie Tan, Pulong Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halika, pakinggan natin si Trillanes. Sila din ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan naman ni Rodrigo Duterte. Si Charlie Tan ay isang special na kaibigan ng mga Duterte dahil nga kasabot siya ni Michael Yap. May mga larawan na dapat simpleng alaala lang ng magkakaibigan. May mga litrato ring hindi mo akalaing na magiging ebidensya. Pero paano kung ang larawan ng isang simpleng kainuman ay maging susi sa isang kontrobersyang bumalot sa isang makapangyarihang pamilya? Kasi minsan, hindi mo mapipigilan ang tanong, teka, kaibigan nga lang ba talaga? Lumabas ang issue patungkol sa video ni Pulong Duterte at nagsalita na ang biktima. Atin siya pakinggan, mga kaibigan. At gayon din, pakinggan natin si Trillanes. Noong isang araw, pumutok sa social media ang isang viral video na kung saan nakuha ng CCTV camera ang pagbubugbog ni Pulong Duterte sa isang nagpakilalang bugaw ng mga babae. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit ginawa ito ni Pulong Duterte? Ngayon, panuurin po natin ang buong salaysay ng nasabing biktima. Ako si Gistone Sean Patria from Davao City. Si Pulong kabinugbog niya ako. In-off na yung CCTV kaya hopeless na talaga ako. Binubulong niya sa akin that time na pinatirahan mo ba ako, yay ka, gago, makakain kita. Kaya sobrang kaba, pagkata nakakita ng karanglit ako. Almost 2 hours, madami talaga. Every sampal or suntok may 1K blast yun. Yung mga 10 na sampal suntok, daluwi na siya. Eh, yung mga tao doon, nakaduko na lang lahat, pati mga waiter, bouncer, hari talaga. Iba talaga yung ugali niya o galawan niya. Ito, believe talaga ako kay Trillanes kapag mag-request ng CCTV, no? Itong video na recorded in CCTV ay hindi blurred yung mukha ni Patria, yung bugaw. Sa ibang mga version nito, sa mga balita, blurred eh. Pero kapag kay Trillanes galing, ay klarong-klaro. Kaya ito, binanggit pala ng bugaw ang pangalan ni Charlie Tan na minsan kasama daw ni Pulong nang bibigyan niya ng mga chicks. Pero hindi natin tiyak kung dito ba na insidente, itong bagong insidente na kasama ni Pulong si Charlie Tan o noong ibang mga panahon na itong bugaw rin na ito ang nagbibigay sa kanila ng mga chika babes. So ito, nabubuo na nga, unti-unti ay klarong-klaro ng isang picture na nagawa sa mga pieces of puzzle na tinagpi-tagpi ni Trillanes. Napakagaling. Kudos kay Senator Trillanes at sa ating kaibigang Sa Iyong Araw. Balik tayo sa video. Hindi ko malunok, hindi ko talaga malunok, kaibigan, ang mga larawan ni Paulo Duterte na kasama si Charlie Tan. Hindi ito simpleng selfies, pero sa pag-upo ni Senator Trillanes sa Senate hearing at pagbukas ng laptop, may pinakitang mga larawan na tila mas malakas pa sa anumang salita.
Picture ito ng kasiyahan, picture ng tiwala, picture ng koneksyon. Ngunit hindi lang pala ito tungkol sa piggery at inuman. Kasi habang ngumingiti si Pulong sa mga larawan, ang mga tanong ng publiko ay unti-unting lumalalim. Sino nga ba si Charlie Tan? Ito, kaya nga, kahit kaibigan lang yan, di ba mayroong kasabihan na tell me who your friends are and I tell you who you are. Di ba? Sabihin mo sino ang mga kaibigan mo at sabihan kita na kung anong klaseng tao ka. Yan ay mga lumang kasabihan. At mayroon ding isang kasabihan din na common na naririnig natin, yung birds with the same feathers will flock together. Bakit ba yung mga litrato ay palaging kasama sila, di ba? Basti, Pulong, Manscarpio, at pati na ang dating Presidenteng Digong, mayroong mga picture na magkatabi sila nitong mga taong ito. At ang mga taong ito ay alam na natin dahil sa binunyag ni Trillanes na talagang mga drug lord. Di ba? Si Trillanes ang nagsabi niyan at atin lang ibinahagi ang video na ito. Alright, balik tayo sa ating kaibigang sa iyong araw. Ayon kay Pulong, So malalim may ang samahan babuyan, dito. may inuman. Subalit ayon naman kay Senator Lacson, si Tan ay hindi ordinaryong negosyante. Siya raw ay bahagi ng tinatawag na Tapal Group, isang grupong may impluensya raw sa Bureau of Customs. Ang grupo raw na ito ang may kapangyarihang magpalusot ng shipment na hindi ni-inspeksyon, at ang pangalan ni Tan lumilitaw muli hindi lang sa hearing kundi sa text messages, sa testimonya at sa mga usap-usapan. At ating pampakinggan si Trillanes sa kanyang bagong pasabog kay Charlie Tan. Sinabi niya na si Mr. Charlie Tan ay kasabwat ni Michael Yang at ni Sammy Uy sa pag-i-import ng mga illegal substances. Si Charlie Tan ay isang special na kaibigan ng mga Duterte dahil nga kasabwat siya ni Michael Yang. Makikita natin na talagang malapit sila sa isa't isa. Hindi lang kay Pulong, kundi kay Digong Duterte mismo. Pero bakit ngayon lang? Marami ang nagtatanong kung noon pa pala may issue, bakit ngayon lang pumuputok? Dahil ngayon lang may tapang na nagpakita ng pruweba ang dating Senator Trillanes. Sa gitna ng lahat, ipinakita ang larawan. Hindi niya sinabi, pinakita niya. At sa simpleng kilos ni Pulong, napangiti habang nakatitig sa screen. Marami ang nagtatanong, may dapat lang ikatuwa. Ayan, ito yung old video na nasa Senado sila Pulong at Manscarpio, at mismo si Trillanes ang diyan nagpapakita ng mga ebidensya. At ito ay panahon pa ito ni Digong, kaya walang epekto yung ginagawang expose ni Trillanes sa panahon na ito na kasama sa Davao Boys or Davao Group Syndicate, itong sila Pulong, Basti at Digong. Walang epekto ang salaysay ni Trillanes noon, kahit na may mga litrato, kahit na meron siyang mga pruweba ng mga resibo galing sa custom. Walang nangyayari kasi nga ma-whitewash, kasi ang presidente ay si Digong. Pero ngayon, na iba na ang presidente, ay sumasabog na ang mga pahayag ni Trillanes at napakadelikado na para sa pamilya ni Duterte. Nitong mga ito, imbis na iiyak ay nag-smile pa at natutuwa. Ano ba ang nakakatawa sa mga pictures, di ba? Ano bang nakakatawa sa pahayag ni Trillanes dito sa bidyong ito? Ba't ganito ang reaksyon ni Pulong? Tingnan nga natin, panoorin natin ulit. Tuwa, Manscarpio at ang businessman. Sumalang din sa pagdinig ang presidential son-in-law noon, si Manscarpio. Kilala rin daw niya si Tan, pero sa mas businessman na pananaw. Ngunit kahit pa sabihin negosyo lang, may club, may piggery, may koneksyon, at tandaan, kahit sa testimonya ni Las Cañas noong 2016, ilang ulit nang nabanggit ang pangalang Charlie Tan. Hindi raw ito basta kaibigan, hindi basta negosyante, may proteksyon, di umano mula sa mataas. Tugtungan ng mga pahiwatig. Mula sa text ni Tita Ani kay Taguba na nagsasabing cut off kay Tan,
hanggang sa sabay-sabay na pagkakabanggit ng pangalan ni Tan sa mga hiwalayan na investigasyon. Hindi ito basta pagkakataon, pero bakit tila ang iba ay mas abal sa pagtawa sa halip na pagsagot? Therefore, kung sa ordinaryong Pilipino sapat ng isang larawan para maghinala sa pagkatao ng isang tao, bakit sa mga nasa poder kailangan pa ng paulit-ulit ng pagdinig bago umamin? Hindi. Nako mga kababayan, hindi amin yan kahit na paulit-ulit pa. Hanggang sa libingan, hindi talaga amin yan. Pero makikita natin yung sarcastic na smile. Itong smile ba ni Judas? Meron kaibigan na sa kabila dito, ng testimonya, litrato, text at ulat, hanggang ngayon isa pa rin daw itong kaibigan lang. Pero kung yan ay kaibigan lang, anong klase ang kaaway? Sa dulo ng lahat, ang mga larawan na hindi na lang alaala, ito'y naging salamin na kung tititigan mo ng mabuti, makikita mong hindi lahat ng kaibigan ay inosente. Mayroon ngang lumang kasabihan na ang litratong nilalagay sa dingding ay nagsasabi ng 1,000 kwento. A picture hanging in the wall will tell 1,000 stories. At ganyan kabigat ang mga ebidensyang ito na makikita natin sa mga litrato at backup ng iba pang ebidensya dito sa inihayag ni Trillanes. Kaya in the near future ay merong isa na namang makulong sa palagay ko mga kababayan. Kayo mga kababayan, anong palagay niyo? Makulong kaya si Pulong? Well, atin yan abangan. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong ito sa atin, mga content creator na kagaya ko, at malaking tulong na rin sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam.